Ito ang GoPro Hero 3 Plus natin na ginagamit natin sa loob ng 3 taon at ito rin ang camera na ginagamit natin pag tayo ay nag-vlog. At maraming nagtatanong kung sulit pa ba ang kamerang ito. So ngayon guys, testing naman natin siya pag uwi. Kung ano nga ba yung itsura nito kapag madilim, tsaka kung kitang-kita ba yung photo natin sa video na yun. Nagtatanong kasi sa atin guys kung ano yung itsura nito kapag gabi, so try natin. At ngayong gabi ay matutungayan natin kung ano nga ba ang itsura nitong GoPro Hero 3 Plus kapag ginamit natin sa madilim at ano nga ba ang magiging resulta nito kapag in-edit na natin ito. Testing natin ngayon itong GoPro Hero 3 Plus natin guys, no? Napili natin yung ganitong oras o time check 6:10 ng gabi. Dadaanan natin dito medyo madilim para marami kasi nagsasabi kung ano nga ba yung itsura ng GoPro Hero 3 Plus kapag gabi. So yung settings nga pala natin dito sa GoPro Hero 3 Plus natin guys ay 1080p tapos super view siya, no? Ito napili natin tong ganitong oras kasi gusto kong sagutin yung tanong ng iba na nag-set sa atin ng nag-PM sa atin na kumusta naman daw yung GoPro Hero 3 Plus kapag sa gabi natin gagamitin, no? So ngayon ito nasa traffic situation tayo. Medyo maliwanag kasi may mga ilaw sa poste. Siyempre kasama na rin dyan yung ilaw ng mga sasakyan, no? Makikita natin mamaya kapag may dinaanan tayong highway. Pero bakit nga ba GoPro Hero 3 Plus? Ang luman-luma nito. Para sa akin, ito kasi ang pinakamaganda at pinakamura ng camera na magagamit natin kapag wala kang budget. At kung wala kang budget at gusto mo magsimula ng vlog, ay ito ay para sa iyo. Malaking rekomendasyon na may bibigay ko sa iyo at maghanap ka sa Facebook online. Yung settings nga pala ito ay naka-open yung or naka-on yung Fortune niya guys. Tapos yung color niya flat lang. So minsan gumagamit tayo ng color na GoPro color pero mas preferred ko yung flat kasi kapag naka-flat color ka, kapag i-edit mo, madali siyang ihanap ng filter, no? Tsaka hindi siya masyadong madilim kapag tulad nito kapag gantong gabi, yung mga night ride, so hindi siya masyadong madilim. Ilaw sa mga poste, ang tanging nakikita nating ilaw ay yung mga sasakyan. So pero di ko lang alam, no, kasi di pa natin na-edit. Pero alam ko kitang-kita naman yung mga sasakyan ng mga nasa unahan natin. Medyo clear pa siya. Tsaka yung GoPro Hero 3 Plus ay meron tong tawag dito, yung parang madilim. Parang nag-auto capture siya. So ayan. Ang action cam na to ay halos 3 years na natin ginagamit sa pag-vlog. Ginagamit na natin tong GoPro Hero 3 Plus. Tapos yung mga ibang video na captured natin sa ating YouTube channel, yung iba doon captured ng GoPro Hero 10, kaya lang nasira na siya. Tapos GoPro Hero 6 ayoko nang isipin kasi nahulog siya, nawala siya. Buti na lang meron tayong GoPro Hero 3 Plus. Tapos may GoPro Hero 4 din tayo, nasira na yon. So talaga ito, makunat talaga tong GoPro Hero 3 Plus, no? Kaya lang ang problema ay isa lang ang battery natin ito, masyadong mahal at ang hirap nang hanapin. So makakabili ka mga second hand. Bili muna tayo saging, no? At pinatanong ko kay kuya kung magkano yung presyo nitong saging na to. Tingnan boss kung magkano. Bili muna tayo ng saging dito guys. Ito bumibili ng saging eh. At kung mapapadpad ka sa lugar na to ay dito mo matatagpuan ng pinakamurong gulay, prutas at mga iba pang bilihin. Kano yan boss? 62. Magkano ba kilo? 65 po. At nagulat ako sa presyong sinabi niya. 65 ang mahal talaga. Mahal na saging, 62. Pwede na yan. At sa parte nito ng highway na ito na dinadaan natin ay mapapansin talaga natin na sobrang dilim na at talagang kinakailangan natin ng extra ilaw.
ngunit ang camera natin ay sadyang napakalinaw pa rin kahit sabihin nating luma na ito. Tapos mga tol, meron tayong ano rito, madadaanan na medyo matarik talaga, accident prone area. Tulad niyan, ito makikita nyo halos 2 lanes lang, diba? Tapos double solid lane. Meron dito paakyat ng diversion road na patagos ng papunta ng Morong Rizal. At ito ay matarik, ang dami nang nadidisgrasya rito guys. Welcome Cardona, Rizal. Ito. Yan, ito medyo matarik siya, no? Ayan. Ang hirap pati bumuelo dyan kasi alanganin yung pag left turn mo. So pwede ka naman overtake kapag wala kang kasalubong. Umahon tayo, nasa 27 kilometers per hour lang ang ating dinadaanan. So ito, dati walang masyadong ilaw rito guys. Ito yung tinatawag na diversion road na galing ka ng boundary ng Cardona at saka Binangonan. Tapos hindi mo na madadaanan yung bayan ng kabuang bayan ng Cardona dahil dito sa may diversion road na to. Malaking tulong guys. Kasi dati nung hindi pa to na-develop, yung mga truck talagang doon dumadaan sa kabayanan ng Cardona, tapos nagkokos siya ng traffic. Maliit pa naman yung kalye at ang highway ng Cardona kapag papunta ka na ng munisipyo dahil doon nagkakaroon ng one way. So rito mapapansin nyo, ayan, mayroong truck sa unahan natin. So guys, dito na tayo sa Morong Rizal at maraming salamat sa lahat ng sumama sa akin sa biyahe na to. So hihinto na tayo rito at magpaparga ng gasolina. So hanggang sa muli sa pag-upload natin, sana supportan niyo pa rin ako. So don't forget to subscribe, like, and share. Scoria Motovlog po, ang niyo pong lingkod. Kuya Tomas ba gasolina? Hindi po, bumaba yan na. Bumaba. Pag tumatas, grabe no? Pero pag bumaba, konti lang no? Iniwan ng sukli. Lagi naman. Narinig ko 50 din sa dagang.